Sa iglesia ito ay tunay na buhay ang Diyos. Sa ating pong pag-awit, sa ating pong pagpupuri, alam niyo po, tayo po ay pinalakas ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung para sa Panginoon! Hindi po para tayo yung para sa Panginoon. Hallelujah, Lord! Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tunay na buhay ang Diyos, sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pababayaan. Happy 21st anniversary po sa bawat isa. Maligaya pong pagdiriwang. At alam ko po, marami pong mga pagbagsak, failures, frustrations, difficulties, trials na inabot po itong iglesia ito bago po ito naging 21. Dibu na po ito, dibu. No? 21 sa lalaki, 21 naman. Sa babae, 18. At alam ko po na marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. We have many reasons to celebrate. Celebrating God's faithfulness. Tapat po ang Diyos. Inuulit ko po yun. Tapat ang Panginoon. Alam niyo po, ako'y natutuwa sapagkat napakahaba po ng inyong awitan. Ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos ay sa ibang iglesia maikli lang. Ang binibigyan nila ng pagpapahalaga ay yung pagpupuri at pagsamba. Sapagkat sa pagpupuri at pagsamba, ikaw ay nagbibigay. Kaya kung kanina, umawit ka, lumuhod ka, pumikit ka, pumalakpak ka, nagbigay ka sa Diyos. Walang ibang pinakamahalaga sa pagtitipon ng iglesia kundi yung pagsamba at pagpupuri. Maraming Kristiyano nagpupunta kalahatian na, ginagawang sinihan ang church. Doon lang sa Word of God. But I tell you, worship and praise, thanksgiving is the most important part in our church. Yun po ang pinakamahalaga. The heart of worship service. Yun po ang pinaka-puso. Nag-aalay ng mga tupa, ng mga bagay na iaalay sa Panginoon para maamoy ng Panginoon yung sweet aroma upang sa ganon sila ay patawarin sa lahat ng kanilang kasalanan. Yung po ang katotohanan. Again, ups and downs, trials, ito pong iglesyang ito ay marami pong inabot. Nung kakilala ko si Pastor Jenny, sabi niya nga po, marami pong kailangang ayusin sa iglesia. Ito pong inyong lingkod na ito ay maraming pangarap para po sa Panginoon. At sabi sa Bible, Lord, what is the work of God? What God requires? Ano yung hinihingi ng Diyos na gawin ko? Dalawang bagay lang po ang gusto kong paalala bago po tayo pumasok sa ating mensahe. Two purposes. Dalawang pong layunin ang gusto ng Diyos. Sa John chapter 6 verse 29, the word of God is what? Believe in the one He sent. Sino po yung one He sent? Believe in Jesus Christ. That is the word of God. To love God, that is the first purpose. Tayo po ay magpupul ng tunay na pananampalataya sa isinugo. Sino po yung isinugo? Si Kristo. Yun po yung Word of God. The Word of God and the will of God.
Panginoon. Dalawa lang naman yan eh. To love God and to love people. Ang sabi ko, the will of God, loving people means no one lose of all that He was given with me. Walang sino man sa bawat isang naririto ang mapahama. Walang sino man sa bawat isa na naririto ang mapahama at mapunta sa dagat-dagatan. Yun po ang kalooban ng Diyos. The Word of God is believe in Jesus Christ and none of us, wala po sa atin ang maiwan. Hindi po mahirap tandaan. The Word of God is to believe, to have a healthy relationship with the Lord Jesus Christ. At ang bawat isa po sa atin ay huwag mapahamak. Amen po ba? Ito pong tema na ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay tema po namin ito sa buong taon. At hindi po napakadali kay Pastor Remy na bumuo po ng tema. At habang pinaghahandaan ko po itong mensahe o yung tema po natin ay sabi ko, Panginoon, pag nagkamali tayo, pag nagkamali ako, mali rin tayo. Kaya, hindi po madali sa amin talagang kakapot-takot na panalangin, paghahanda, pag-aaral, para po itong temang ito, empowered to change. Kailangan po na ito po yung maging tema ng buong taon ng Jesus the Messiah. Ito po yung ating driving force. Ito po yung giya po natin sa taong pong papasok ng 2009. Because this year is the year